gahang makilala natin kung sino si Kristo. Remember, ito yung bato na tinayuan ng iglesia. Saan itinayo ang iglesia? Sa bato na kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Anak ng Diyos na buhay. Now, look at the verse. By this you know the Spirit of God. How do we know? Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ano po ibig sabihin ng come in the flesh? Incarnation. Yun po yung pagkakatawan tao ni Kristo. Hindi po siya flesh, siya po ay has come in the flesh. Sa Tagalog, hindi po siya laman, siya po ay naparitong nasa laman. Iba po yung kotse sa naparitong nasa kotse. Did you get that? Si Kristo naparitong nasa laman. Ibig sabihin, bago po siya naparitong nasa laman, siya ay dati ng may kalagayan. Siya po ay sumakay sa laman, siya po ay nagbihis laman, siya po ay naparito sa laman, pero hindi po siya likas na laman. Kasi kung siya ay likas na laman, katulad lang tayo. Tayo po ay likas na laman. Wala tayong dating kalagayan. Tayo po nung ipinanganak, tao na. Kaya hindi ka nag-transform, hindi ka nag-evolve mula sa isang kalagayan at naging tao, dahan-dahang nagiging tao. Kaya nga hindi po tama yung evolution, na hayop, dahan-dahan ay nagiging tao. Di sana naubos na yung hayop sa Manila Zoo, naging tao na. Matagal-tagal na rin sila doon. Pero hanggang ngayon, hayop pa rin. Kaya hindi po tama ang evolution. Mali po yun. Ang hayop ay hayop, ang tao ay tao. Si Kristo, bago nagkatawang tao, meron siyang dating kalagayan. Kaya sabi ni John, for this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh, incarnation, is of God. Look at the next verse. Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Ano pong espiritu ng Antikristo? Si Kristo ay hindi naparitong nasa laman. Ano po yung dalawang paniniwala na yon? Either ang paniniwala mo, si Kristo'y laman lang, o si Kristo'y Diyos lang. Dahil nung unang panahon, may mga naniniwala, si Jesus ay Diyos lang at hindi nagkatawan tao. Meron ding paniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Parehas po yun mali. Kaya sabi ni John, ang tamang paniniwala, si Kristo ay naparitong nasa laman. Bago siya naparitong nasa laman, meron na po siyang dating kalagayan. Yung po yung Diyos na nagkatawang tao. The church was built on the solid rock of who Christ really is. Ano sabi ni John? Kailangan paniwalaan natin na si Kristo ay naparitong nasa laman, naparitong nasa laman. He has come in the flesh. In the flesh, yung kanyang incarnation. Sabi po ni Simon, you are the Christ, the Son of the living God. Lumagpas ang paningin ni Simon sa pagiging laman ni Kristo. Lumagpas ang kanyang paningin sa pagiging anak ni Jose at ni Maria. Nakita niya na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. This is what we call Christological revelation. Now listen, any assembly that does not recognize the deity of Christ and His finished work is not Christ's church. Sa Tagalog, anumang pagtitipon na hindi kinikilala si Kristo na Diyos at ang kanyang tinapos na gawa ay hindi po iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo ay kumikilala kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Anak ng Diyos na buhay. Son of the living God. Now let's examine that. The word son comes from the Greek word huios. Literally means kin. Tagalog ng kin, kamag-anak. Or family relations. Kamag-anak. Sabi po ni Simon Peter, Christ, the Son of the living God. Ibig sabihin ng son, huios, kamag-anak. Kaya sa Griego, ganito ang nakasulat. Christos, ho, huios, to, zontos, theo. Literally, Christ, the Son of the living God. Yung po literal niyan.
Christ, the Son of the living God. Christos, huios, the Son, huios to suntos theo. You can be huios in two ways. Let me share this with you. Dalawang paraan para ikaw ay maging kamag-anak. Ang ating mga kamag-anak ay maaaring maging kamag-anak sa dalawang paraan lang. Number one, by genetic relations. Kapag tinataglay niya ang genetic code mo, magkamag-anak kayo. Kaya nakikita nyo, meron tinatawag na blood test, meron tinatawag po sila na laboratory testing, kung duda ka, kung kamag-anak, anong tawag yan sa testing na yan? DNA testing, ipapatest po yung DNA, yung po yung genetic code. Kasi hindi magsisinungaling yon. Kaya mahalaga yan, lalo pag pinag-uusapan ng mana, di ba? Kasi yung mga kamag-anak, merong karapatan sa mana. Kung ang pinag-uusapan dito ay malaking mana, talagang pinaglalaban po yan. Kaya meron pong mga DNA testing, laboratory testing, sapagkat hindi nagsisinungaling ang genetic code. Yan pong genetic or genes, meaning life. G-E-N-E, genetic, yung genes, yan po yung life. Kasi sabi, itest yung genes. Kasi yung genetic, yan po yung nag-uugnay sa pagkakamag-anakan. Kaya pag pares kayo ng genes, hindi may tatanggi, kamag-anak mo yan. Either malayong kamag-anak o malapit na kamag-anak, nasa harap na kamag-anak, nasa gilid na kamag-anak o nasa likod na kamag-anak. Basta kamag-anak mo yan. Dahil meron kayong pagkakatulad sa genetic code or genetic relations. Jesus, Son, by virtue of genetic relations. Si Jesus ay kamag-anak ng Diyos by virtue of genetic relations. Why? I'll explain. Very important po. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word became flesh, dwelt among us, we beheld His glory, the glory of the only, next word, begotten, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Important word, begotten. Let's examine that. The word begotten comes from the Greek word monogenes. Mono, single, genes, meaning life, origin, family. I want to say that again. Mono, single, genes, from the word genos, that's where we get the Greek word genao, genos meaning life, origin, and family. The Son shared with the Father the same life, family, and origin. Tatanungin ko kayo, may kamag-anak po ba kayong hayop? Ang tagal nyo pinag-isipan na. Time is up! Simple lang ang tanong ko, may kamag-anak po ba kayong hayop? Ang hina ng sagot sa malakas na tanong. Kung siguradong sigurado kayo, dapat malakas ang sagot ninyo. Hanggang ngayon, nag-iisip pa kayo ha. Meron ba kayong kamag-anak na hayop? Wala! Wala! Mukhang hayop. Wala rin. Wag na yan, sister. Baka nanonood yung kamag-anak mo. I'm just joking. Of course, may mga tao po, mga kapatid, na hindi nila maintindihan ang pagkakamag-anakan ay dahil po yan sa genetic code. Listen up. Kung ang Ama ay Diyos, you don't have to be a scholar to figure this out. This is basic. Kung ang Ama ay Diyos at ang anak ay tinawag na bigaten, monogenes, hindi pwedeng hindi Diyos ang anak. Kasi hindi pwedeng maging kamag-anak ng Diyos ang hindi Diyos. Kailangan parehas sila ng life. Kailangan parehas sila ng origin. Kailangan parehas sila ng family. So Jesus, the Son, shared with the Father the same life, the same family, and the same origin. Kaya makikita nyo, lahat ng claims ng Father, claims ng Son.
Why? Lahat ng nagagawa ng Ama, nagagawa ng Anak. Sabi ni Jesus, I and the Father are one. Kaya nga sabi ni Felipe, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sapat na. Sumagot si Jesus, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit? Sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. Isa saan? Sa pagka-Diyos. Sapagkat ang pagka-Diyos ay hindi oposisyon. Ang pagka-Diyos ay nature. Yang bang katabi mo ay mas tao kaysa sa'yo? Buti na lang, Bishop, wala akong katabi, ha? Hindi. Pares lang kayo sa pagkatao? Sapagkat ang pagkatao, nature. Ganon din ang pagka-Diyos. Kaya hindi po pwedeng ang Ama mas mataas ang pagka-Diyos kaysa sa anak. Hindi pwede. Kaya ibang reliyon ang paniwala, ang Ama ang senior, ang anak junior. Father and Son. Yung iba, ang Ama almighty, ang anak mighty. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Mali po yon. Sapagkat ang pagka-Diyos, mga kapatid, ay hindi po posisyon. Ang pagka-Diyos, nature. Ang pagiging anak ni Kristo, mga kapatid, ay hindi mababang ranggo kaysa sa Ama. Ang pagiging Ama ng Diyos ay hindi mataas na ranggo kaysa sa pagiging anak. Hindi po. It is important to realize na ang pagka-Diyos ay nature. Sa Griego po yan ay theothes, the nature of God. Parehas lang ang kanilang pagka-Diyos. Bakit? Because Jesus is called monogenes. Can you say amen? John 3:13, tignan nyo kung saan galing si Jesus. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Who is that? The Son of Man. Ano sabi niya? Saan siya galing? Come on, look at the verse. What did Jesus say? Saan siya galing? Heaven. I came from heaven. Word for word. John 6:38. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Meron bang tao sa langit? Wala. Wala po. Sabi sa Bible, laman at dugo ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi po kakayanin ng katawang ito, ng tao, makarating sa third heaven. Diyan lang po sa first heaven at second heaven, namimingi ka na. Di ba pag ang aeroplano lumipad, pag mataas na, namimingi ka. Habang tumataas, namimingengot. Kasi kapag mababa pa lang, namimingi. Pag tumaas na, namimingengot. Talagang mingengot ka na. Ano mangyayari niya? Pag itinaas pa yan, at hindi nakahanda ang iyong katawan, sabog yan. Sasabog yan. Yung tenga mo, sasabog. Lalabas ang lahat ng laman niya. Itong katawan mo, sasabog yan. Maging bopis yan. Why? Kasi hindi kaya nito. Second heaven pa lang. Third heaven. Sabi ni Jesus, I have come down from heaven. Anong tinutukoy niya? Yung kanyang dating kalagayan, bago po siya nagkatawang tao. Meron ba siyang dating kalagayan bago siya nagkatawang tao? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 17:5, look at the verse. Look at the prayer of Jesus. Now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you since when? Before the world began. I had, past tense, I had yung kalawalatian na mayroon siya before. Before what? Before He became man. Before He incarnated Himself. Bago nagkaroon ng unang Pasko, ang kanyang dating kalagayan, siya po ay Diyos. Can you say amen? Amen. Jesus, huios Theo, the Son of God. So you can be huios in two ways. Ano po yung una? By genetic relations. Pangalawa, by adoption. Pwede ka rin maging huios or son o kamag-anak kahit walang genetic relations. Sa pamagitan po ng adoption, pag-aampon. Kaya pag inampon ka, kahit na wala kayong genetic relations, ikaw ay magiging kamag-anak by virtue of adoption. Well, sometimes, meron ng genetic relations, meron pang adoption.
Dahil minsan yung inaampon, hindi naman malayong kamag-anak. O minsan kamag-anak pa, at kuminsan kahit malayo, pero kamag-anak pa rin. Very seldom, yung pag-aampon na talagang totally ang layo. Pero nonetheless, for the purpose of argument, kahit hindi po talaga kamag-anak, pwedeng maging kamag-anak by virtue of adoption. Sa Greek po, magkaiba ang Greek words. Let me show you. Yun pong kay Jesus, ang tawag dyan, huios theo, Son of God, by genetic relations. Yung sa atin, ang tawag po dyan, huio thesia. Kasi ang tawag sa atin, adopted child. Tayo po mga kapatid, ay inampun ng Diyos sa kanyang pamilya. Ephesians chapter 1 verse 5, tayo po ay adopted, tayo po ay inampun. Kaya naging kamag-anak tayo ng Diyos, bagaman tayo ay hindi Diyos. At pag tayo po'y kinupkop, hindi tayo nagiging Diyos. Pag tayo sinabi, anak ka ng Diyos, Diyos ka ba eka? Kaya ang iba nangangatwiran, si Kristo, anak ng Diyos, pero hindi Diyos. Bakit eka? Ikaw, anak ka rin ng Diyos, pero hindi ka Diyos. Pero magkaiba yung pagiging anak natin sa pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Si Kristo, huios theo. Tayo, huio thesia. By virtue of adoption. Lahat ng sa kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Yung tumanggap. So pag hindi tumanggap, hindi anak ng Diyos. Very simple. John 1:11, naparito siya ng sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Verse 12, datapwat. Contrast yung 12 sa 11. Datapwat, lahat ng sa kanya ay tumanggap. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid bagay yaong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Why is Christological revelation is so important in relation to the church? The answer, because it determines the strength of the church. Kaya napakahalaga po nung tamang turo sa pagka-Diyos ni Kristo. Tawag po sa theology niyan, Christology. Yung kanyang pagiging Diyos at kanyang pagiging tao. The God-man. The hypostatic union of two natures in one person, the person of Christ. Hindi po mga kapatid, basta-basta ang doktrina yan. Kasi yan po'y mahalaga. Kahit po sa pagtuturo ng biyaya, mahalagang malinaw sa atin, yun pong doktrina. Hindi po pwede ng mga sermon na naririnig natin ay yung mga sermong kumikiliti lang sa atin at gustong-gusto nating marinig. Kailangan din natin ng mga solid teaching upang tumibay ang ating paniniwala at pananampalataya upang kung bakit ang iglesia ay hindi natalikod at hindi kayang gibain ng dyablo ay sapagkat nakatayo ito kung sino si Kristo. Yun ang pundasyon. Kaya ang Christological revelation is the foundation of the church. Look at the verse, Matthew 16:18. I also say to you that you are Petros, Peter, and on this Petra, on this revelation I will build my church. Look at the next one. And the gates of hell, literally the gates of death, kasi Hades is the place of the dead. Kaya maging kamatayan man ay hindi kayang daigin ito. Sabi ni Jesus, the gates of Hades or hell. Sa King James, hell ang ginamit. The gates of hell or Hades or the gates of death shall not prevail against it. Yun pong prevail against it, let's examine that. Ang Greek word na ginamit po dyan ay katiskuo. It's a combination of two words. Kata meaning over, isko meaning power. When you put that together, overpower or overcome by a superior power. Ibig sabihin, ginaranti ni Jesus, look up here, look at my eyes, ginaranti ni Jesus na there is nothing in this world or even in the next world, which is death, cannot overpower the church. Amen? Now, how important this is? Very important. Kasi merong relihiyon na nagtuturo ng iglesia di umano'y natalikod at kailangan uli itayo sa petsang kanilang itinakda. Hindi po. Kung ang iglesyang tinutukoy nila yung iglesyang naitayo kay Pedro, talagang matatalikod yun dahil mahina lang si Pedro. Pero kung iglesyang tinutukoy natin ay ang iglesyang naitayo sa kapahayagan kung sino si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao,
hindi pwedeng matalikod. Bakit? Tiniyak ni Jesus, kahit ang kamatayan, hindi kayang daigin ang iglesyang ito. Is it true na mga unang Kristiyano ay pinatay, binato, sinibat, ginawang sulo sa paligid ng palasyo ni Nero, Emperor Nero, and yet hindi po napigilan? Is it true? Yes. Why? Because it is very important to understand the foundation is strong. The foundation determines the strength of the structure. Is it true? Kung gaano katibay ang isang istruktura ay nasasabi kung gaano katibay ang pundasyon. You can grow higher and bigger as your foundation states. Is it true? No, kung ang pundasyon ay matibay, pwede kang tumaas ng tumaas ng tumaas. Come on, I'm asking a question. Is it true? Yes. Alam niyo po ba, ang itataas ng gusali ay depende po sa tibay ng pundasyon. Yes. Kaya nga po sa paglalatag pa lang ng pundasyon, nakadetermina pang ilang palapag ang iyong itatayo. Is it true? Do we have engineers in the house? Is it true? Yeah. Hindi po pwede ang palapag na itatayo mo ay 10 palapag, ang pundasyon mo ay pang 5 palapag lang. Hindi ho. Sigurado po yan, guguho. Mga kapatid, nung itayo ni Jesus ang pundasyon, ito po itinayo niya sa pundasyon ng kanyang sarili. Para masira mong iglesia, kailangan sirain mo si Kristo. Pero walang makakasira kay Kristo dahil dinaig niya ang kamatayan at siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. Shout amen! 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Who is that foundation? Which is Jesus Christ. The foundation is Jesus Christ. The foundation is who Jesus really is. The foundation is the Christological revelation that you are the Christ, the Son of the living God. And then Jesus said, on this foundation, I will build my church. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay nakatayo sa pundasyon kung sino si Kristo. At kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kilala mo kung sino ang tunay na Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin upang tayo iligtas at iligtas magpakailan-kailan pa man. Shout amen!